Isa pong pinagpalang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayong araw na ito ay gusto kong ituro sa inyo ang isang mahalagang katotohanan patungkol po sa pamamahala. Nung nakaraang video natin ay tinalakay natin kung ano ba ang ibig sabihin ng salitang pamamahala. At ngayon naman, ang gusto kong ituro sa inyo ay mga ibang kahulugan ng salitang pamamahala na nabanggit doon po sa Genesis chapter 1 verse 26. Ang sabi doon, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At ang sabi ng Diyos, at sila ang mamamahala sa lahat ng ating mga nilikha sa daigdig na ito. Nabanggit doon ang salitang pamamahala. At gusto kong maunawaan ninyo kung ano ang ibig sabihin ng salitang pamamahala na nabanggit doon sa Genesis chapter 1 verse 26. At ang salitang pamamahala na ito, mga kaibigan, ay nagmula sa salitang Hebreo na rada. At ang kahulugan ng salitang rada sa Tagalog ay turol o mamahala. Yun po yung unang nabanggit ko sa inyo. Pero ngayong araw na ito gusto kong ituro sa inyo ang pangalawang kahulugan ng salitang pamamahala na nagmula sa salitang Hebreo na rada. Ikalawa, magpatupad. Yun po ang ikalawang ibig sabihin ng salitang rada, mga kaibigan. Magpatupad. Ang bawat pinuno ay nangangailangan ng gobernador. Ang bawat leader ay nangangailangan ng tagapamahala. Ang bawat hari ay nangangailangan ng matatanda o elders. Lagi nating tatandaan, mga kaibigan, na ang Diyos ay mayroong kaharian, at kung meron siyang kaharian, meron din siyang mga tagapagpatupad ng kanyang naisin sa daigdig na ito. Ang sabi ni Jesus, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko yung aking eklesiya. Tandaan po natin, ang salitang eklesiya ay magkasing kahulugan sa salitang gabinete o tagapagpakilos ng isang gobyerno. So, si Jesus ay mayroong kaharian. At kung mayroong kaharian si Jesus, dapat mayroon siyang tagapagpakilos ng kanyang kaharian o tagapagpatupad sa kagustuhan ng hari. Yun po ay tinatawag na eklesiya. Yun po ang ibig sabihin ng eklesiya o tagapagpatupad lahat ng kagustuhan ng isang hari. Hindi magagawa ni President Marcos ang lahat ng kanyang kagustuhan kung wala siyang eklesiya o gabinete o tagapagpatupad. Hindi niya kayang gawing mag-isa yung kanyang layunin, yung kanyang gustong marating kung wala siyang tinatawag na gabinete o sekretary. Hindi niya magagawa yun. At para magawa niya yung kagustuhan niya, kailangan niya ng mga gabinete. Kailangan niya ng gabinete, kailangan niya ng tagapagpatupad o kailangan niya ng mga tao para matiyak yung gusto niya ay mangyari sa kanyang bansang nasasakupan. Yun ang ibig sabihin ng salitang magpatupad. Ikaw ay pinili ng Diyos para mapabilang sa kanyang eklesiya at ikaw ang inaasahan ng Diyos na isa sa mga magpapatupad ng lahat ng kagustuhan ng Diyos dito po sa daigdig nito. Ano ba yung kagustuhan ng Diyos? Ang dumating ang kaharian niya mula sa langit dito sa daigdig nito. Mangyari yung kagustuhan ng Diyos sa daigdig na ito. Yun ang ibig sabihin ng magpatupad. Sila ang nagpapatupad ng mga kagustuhan o adhikain ng hari sa isang bahagi ng kanyang kaharian. Puntahan po natin yung pangatlo, mga kaibigan. Ang pangatlong ibig sabihin ng salitang pamamahala na nagmula sa salitang Hebreo na rada ay mangasiwa, to manage, o pagiging katiwala. Anumang bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, nais niyang maibalik natin ng mas maayos at madagdagan at lalong dumami. Pangangasiwa. Kung hindi mo pinaghusay o pinaunlad yung kakayahan na ibinigay sa iyo ng Diyos, ibig sabihin, ikaw ay hindi naging maayos na tagapangasiwa. Hindi kailanman magbibigay sa iyo ang Diyos ng isang bagay kung hindi mo kayang paunlarin o kung hindi mo kayang dagdagan o kung hindi mo kayang padamiin. Hindi ibibigay sa iyo ng Diyos ang anumang meron ka ngayon kung hindi mo kayang pangasiwaan o i-manage. Ibig sabihin, may tiwala ang Diyos sa iyo na kaya mo itong madagdagan, kaya mo itong padamihin, kaya mong ayusin at kaya mong ibalik sa tamang kaayusan ang lahat ng bagay. May tiwala na sa iyo ang Diyos.
Binigyan tayo ng Diyos ng oras at alam ng Diyos na kaya nating kontrolin ang ating oras. Kaya nating pamahalaan ang ating oras. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan at alam ng Diyos na kaya nating paghusayin, kaya nating paunlarin ang kakayahan na ibinigay ng Hari o ng Diyos mismo sa atin. Yun ang ibig sabihin ng salitang pamamahala na nagmula sa salitang Hebreo na rada. Ang ibig sabihin niya ay mga siwa o to manage. Pang-apat, ito po yung pang-apat na ibig sabihin ng salitang pamamahala na nagmula sa salitang Hebreo na rada. Ang ibig sabihin ay maging dalubhasa o to master. Ang ibig sabihin ng pagiging dalubhasa ay ang pagiging mahusay sa isang bagay. Upang ikaw ay makapamahala, kailangan mong maging mahusay sa isang bagay. Kailangan mong maging mahusay sa isang bagay o sa isang larangan ng buhay. Ito man ay bahagi ng espiritual o sa pangkaisipan o sa mga katawan. Doon sa mga napasama sa mga pangdaigdigang mga palaro, sila ay gumigising ng alas 4 ng madaling araw para simulan ang kanilang exercise. At sila ay nagsasanay ng 8 oras araw-araw sa loob ng 4 na taon bago ang kanilang totoong laban. Habang tayo naman ay nakabaluktot sa ilalim ng ating mga kumot dahil kulang ang 12 oras na tulog. Tapos pupunta tayo sa simbahan at nagrereklamo sa Diyos kung ano ang ating gagawin at kung bakit mahirap ang buhay natin. Ano ba ang nais ng Diyos na dapat mong paghusayin sa loob ng 5 taon mula ngayon? Isang aralin? Isang kakayahan? Isang negosyo? Ano? Mahalagang matukoy mo ito at pagkatapos, ang kasunod mong gagawin ay ang pagkakaroon mo ng focus sa nasabing kakayahan. Maglaan ka ng iyong panahon upang ito ay mapaghusay. Wala kang mapaghusay kung ipagsasabay mong gawin ang 10 magkakaibang mga gawain. O kung maghihintay ka lang ng walang gagawin. Kinakailangan mong maging mahusay sa isang larangan ng buhay. At kapag ikaw ay naging mahusay sa isang larangan o bahagi ng buhay at walang naging kasing husay sa iyo sa nakaraan, magkakaroon ka ng pamamahala at hahanapin ka ng mga tao para bayaran ang iyong kakayahan at hindi ka na kailanman maghihirap. Kaya huwag mong hayaang mangyari sa iyo ang kasabihang mayroong kunting alam sa lahat ng bagay pero walang pinaghusay. Alam niyo ba kung saan ito babagsak? Siya ay babagsak pa rin sa salitang walang alam. Hanggang dito muna tayo mga kaibigan. Salamat po sa inyong panonood at pakikinig. At dalangin ko na maunawaan mo ang lahat ng itinuturo ko dito sa aking channel. At mai-apply mo sa buhay mo yung mga napapakinggan mo. Salamat po sa inyong lahat at please subscribe, likes, and comments. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Lagi po nating tatandaan mga kaibigan, maunawaan mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo.